What is up, Pacheros? What's up sa inyo mga patatas? Babalik tayo guys syempre sa ating panibagong video. So after pag-own ng 6 na buwan ng naka-Pajero, ano ba yung mga hindi ko nagustuhan sa Pajero natin na to? I-share ko sa inyo boys, naglista ako ng mga 8 ata yun o 10, no? Kung ano yung mga hindi ko nagustuhan about sa sasakyan natin na to. Ang model ng ating sasakyan is 2003 ata na Pajero Fieldmaster to na automatic transmission. Hindi ito yung 4x4 boys ha. And kung naghahanap kayo ng full guide kung dapat pa bang bumili ng Pajero Fieldmaster ngayong 2025, eto na yung sagot boys. So simulan natin sa number 1 na hindi ko nagustuhan sa Pajero na to is mabagal siya. Para sa bigat kasi na ganito boys, no? Kung makikita mo kasi yung design ng Pajero boys, mataas, malaking gulong, heavy doors, no? Lalaki ng mga bintana. So basically boys, hindi siya sobrang bilis na sasakyan. Kung naghahanap kayo ng SUV na mabilis, na malakas, high raving, dumudulo, medyo hindi ito yung sasakyan na yun para sa ganong concept boys, okay? So itong Pajero kasi boys, para sa akin, binili ko to para pagdadating ako sa business natin o sa mga agenda natin, sa mga meeting, hindi naman ako yung naka-Civic, naka-race car, naka-project car na kotse, diba? So kaya ako binili tong Pajero na to para naman na kahit luma siya, may tindig pa rin naman boys, diba? So ito yung Pajero natin boys, no? Ayun, no? Para sa mga hindi familiar boys, ang setup na ginawa ko dito is naka-Cylon tires tayo na 17s. Hindi ito yung usual na Rally Art boys. Ito yung 17s na itsura ng Rally Art. So meron 16s din kasi nito, pero yung pinili ko para sa akin yung 17s, no? Kasi para sa akin, kahit sa anong kotse, mas gusto ko na mas malaki ng +1 sa normal size niya. So ang alam ko, 16s talaga lumabas yung Pajero. So para sa akin, dahil mataas yung wheel gaps ng mga Pajero boys, kaya nag 17s tayo na gulong. No, nagkaroon na rin ako ng 16s na ito, pero pagkasal pa ko, parang ang liit niya tignan. So binalik natin to sa 17s. Naglagay rin ako ng mga spacers para sa mga hindi familiar. Ayan, so makikita nyo boys, very flush na to. Bam, hanggang sa likod. Pati sa kabila boys, naglagay tayo ng 30mm sa likod, tapos 20mm naman dito sa harapan. So ayan, flush na yan tignan boys. Pasensya na kayo, medyo madumi yung ating sasakyan boys. Mukha lang makintab yan kasi naka-coating, pero ang alikabok niyan to is ayan, hindi makita ayun, pakita natin. Ayun, malikabok. Diba? Pero ito maganda kapag itim hindi mo masyado makikita. Ayun, Bong, tignan mo naman yan, boy. Number 1 dislike ko para sa Pajero na to, mabagal siya. Okay? Number 2 na ayoko sa Pajero na to boys, malakas siya sa gas. Kapag naka-Pajero ko boys, mabagal na, malakas pa sa gas. Okay? So dinadala ko ng Baguio to, La Union, at sa kung saan-saan pa. Ang gas consumption ko per liter sa sasakyan na to is nasa around 8. Swerte na ako maka 9 kilometers per liter. Wala pang traffic yun Umalis pa ako noon ng madaling araw. Nag 9 to nung dire-diretso ako ng La Union. So sa La Union kasi boys, long drive lang yun, walang akyatan. Sa pa Baguio naman, parang nag 7 point something. Hindi pa tumawid ng 8, no? Kasi medyo akyata naman doon. Tsaka sa Baguio, inikot-ikot ko rin naman doon. So medyo na traffic din. Pero to give you guys an idea, safe to say 6 kapag dito sa city, pag traffic. Tapos kapag long drive naman, makaka 9 kayo sa Pajero na to. In today's comparison kasi boys, yung sa mga SUV, dapat at least maka 10 plus K, di ba? Pero ito kasi Pajero boys, nakikita mo, kitang-kita mo yung pagkabagal tsaka pagkabigat ng sasakyan na to. Kaya medyo magiging malakas sa gas kapag gumawa ng ganitong sasakyan. Ang next na ayoko sa Pajero na to boys is since dahil from year 2000s pa siya, medyo maingay yung loob nito. Yung interiors kasi nito boys, alam mo yung kapag nalulubak ka, medyo maririnig mo yung mga steering wheel maalog, yung dashboard maalog, Lahat ng to nagko-contribute sa pag-ingay ng sasakyan. Kapag kunwari nata-traffic, nalulubak kayo, yung mga ganito boys, ayan, maingay ito. Ano pa ba? Ayun, yung mga to boys, maingay. Ayun, diba? So kapag nag-idle yung sasakyan na to, medyo maingay talaga siya. Siyempre dahil diesel na nga siya, tapos marinig mo pa yung mga alog na weird noises kapag luma talaga yung sasakyan mo. Mayroon talaga siyang ganun boys. Kahit yung Corolla ko noon, meron talaga siyang maingay. Ayun, mga ganyan. Naririnig mo yung mga ganyan. Lalo na to. Diba? Maingay talaga siya kapag nasa loob. Pero okay lang yun dahil nga naiintindihan ko na naman na isa siyang 90s car. Though 2004 yung akin. Pero okay lang naman. Medyo ito yung mga version na last release ng mga model na ganito.
take note nyo lang boys, kapag nag-ari kayo, normal na magiging maingay. Kasi kung ikukumpara mo sa mga modelong sasakyan yung ganito talaga, tahimik talaga kasi. Meron kaming 2021 na Fortuner, sobrang tahimik ton, as in brand new feels. Pero kapag sumakay ako dito, syempre mas gusto ko pa rin tong Pajero ko to eh. Pero for comparison, maingay lang talaga siya sa interior. Okay, next na ayoko, since nandito na rin tayo sa loob ng ating Pajero, yung ayoko dito sa Pajero na to boys, is medyo masikip siya. So kapag sinara ko to, ayun, sara natin. Ayan. Ayun, napupuno ko eh, pero malaki lang siguro hita ko boys, no? Pero napupuno ko kasi leg space na ganito eh. Tapos, ang pangit pa dito, yung na-extend na automated kasi ito boys, automatic pala. Ayan, ito na yung pinakasagad na talikod ng Pajero na to. Pero still, tumatama pa rin siya sa hita ko, di ba? So, ganun din, ito na yung pinakasagad sa likod nitong pasahero natin dito sa harapan, pero maliit pa rin yung legroom, di ba? Kasi ako boys, naka-experience ako ng Honda Accord dati, 2008. So, yun talaga sobrang laki. Sedan pa yun, pero ewan ko, dahil siguro palagi ko sinasabi nung mga lumang panahon, mga 90s car, maliliit talaga yung mga interior ng mga sasakyan. So, ito, baka dahil lang talaga maliliit pa yung mga tao dati before, kaya maliit siya, no? Ganun din sa likod. Punta tayo dito sa likod boys. Ayun boys, so ito na yung isang dangkal nga lang to yo. Di ba? Legroom, ito na yung legroom, di ba? Ayun, sa akin mataas kasi ako boys. Pero ito na yung pinakababa ako mag-drive Ayun baba ako na to, sagad na to the max, di ba? Pero tumatama pa rin. Basta may late lang boys to. Kapag medyo katangkaran ko, ako 5'10", medyo malaki akong tao boys. For comparison, ito yung height ng Pajero natin. Mas mataas pa rin yung Pajero pero matangad kasi ako boys. So medyo hindi siya pang big boy yung itsura niya sa labas, pero kapag dinadrive mo siya, medyo masikip. Okay, kapag nasa weight class ko kayo, take note nyo lang yun. Tapos sa likod naman boys, dahil nga ito yung sagad natin na driving position, ganun lang din, isang dangkal lang din yung nasa likuran, no? Tapos check natin kung makakaupo ako. Okay naman pala talaga dito boys. Okay naman pala. Medyo hindi ka lang makakausog-usog dahil medyo masikip. Siguro dito boys, parang lundo na yung kaliwa lundo na yung kanan, hindi na pantay Yan mo. Kumpara mo dito sa kabila, diretsong diretso. Dito lubog na dito Bigit kasi ko sumakasakay. Pero yun nga boys to. Okay naman dito sa likod pala. Actually ngayon lang kasi ako nakaupo dito. Pero again, hindi ka na, onting higa mo lang na ganyan, matatamaan mo na agad yung upuan ng nasa harap, no? Magsasapakan na agad yun ng driver. Syempre may mga times na gusto mo humiga, di ba, magaganyan ka, kaya kailangan mo na umusog dito, di ba? Agayin mo na yun nandito. O kaya better yet, kapag mag-isa ka, higa ka na lang, di ba? Pero actually ngayon lang nakasay dito sa likod comfy pala rito. Ito pala yung itsura ng interior ng Pajero boys. Pogi talaga. Pero ito, pinagawan ko na lang to boys. Nakuha ko to, may ganyan na pala. So ano yan, seat cover, no? Kakulay pa rin naman. Tapos pala napagawa ko na yung armrest. Ayun boys, tingnan mo yung armrest Dati kulay kutis bike na to ngayon bago na siya Mukha naman kakulay. Medyo 2 shades away lang, pero papalag na, di ba? Okay, so take note nya lang kapag medyo masikip, medyo mga basketball players yung mga anak nyo, hindi lang siya ganon magiging ka-spacious, no? Tapos dito ko pala kapag nasa likod ako boys, usually mga kapatid ko sakay dito, 3 babaeng malalaki sakto dito sa likuran. Pero kapag usually kasi boys, di ba, kapag in modern age, kapag yung SUV, kasya talaga yung 4. Kaming kasya naman yung 4 dito, pero sobrang sikip, as in yung isang puwet nung nakaupo doon, puta nakalutang. So safe to say, 3 lang talaga dito, di ba? Pero yung 3 na yon, medyo hindi pa rin siya komportable boys. Pinaka-komportable 2, no? Kasi medyo weird kasi yung design ng Pajero na to boys Ito, kumbaga isang upuan para dito, tapos isang upuan para dito. Kasi meron kung magtatatlo ka, merong hump dito sa gitna. Ayan, no? Ano para ko upo dito tol? Di ba? Hindi na magiging komportable. Pero kung okay lang naman sa puwet mong nakaangat, di ba? Puta, ang iksi na nga ng headroom na to. Ayun boys, tingin mo, tama na yung ulo ko sa headroom. Tama na yung ulo ko sa ceiling. Ayun, di ba? Taas. Ewan ko, siguro matangad lang ako, no? Pero, ayun, no? Pag umupo ka dito, puta, nakadikit yung ulo mo dito sa ceiling. So, medyo magiging weirdo lang yung position mo. Pero safe to say, 2, 3 hirap. 4 medyo mag-aaway na kayong 4 dito. Next na ayaw ko dito sa Pajero natin na to is
ayoko pala nung mga power operated seats, boys, no. Gusto ko yung mga power operated seats dahil medyo ano siya tignan, boys, medyo expensive kasi tignan kapag naka power operated seats, no. Pero kasi may mga times na gusto mo talagang humiga. Alam mo yung sa-snatch mo yung nandito, tapos gagano ka, di ba, hihiga ka. Dito medyo matagal, di ba? So antay mo pa yung animation para makahiga ka ng todo. Tapos hahanapin mo na naman yung right driving position mo. So medyo weird, no, para sa akin na automatic seats siya, pero masikip, pero maiksi yung legroom, pero ako lang yung nakaka-feel nun, wala yung nandito. Okay sana, boys, kung dalawa at least, pero kasi sa Pajero na ganitong model, isa lang talaga, yung driver side lang. So medyo hindi ko trip yung ganong position dahil medyo hindi siya luxury feels eh. Mas gugustuhin ko pa actually na yung manual na ganyan, lagay mo dito para ma-adjust ko. Tapos dito kasi, boys, medyo matagal talaga yung animation sa lahat eh. Parang nakakainip. Alam mo yung kunwari may bibili yung girlfriend mo, tapos pupunta siya sa bilihan, tapos ikaw direct lang higa ka, di ba? Tapos sandal. Puta, nakabalik na yung bumili, hindi ka pa rin nakaakyat eh. Yung medyo ayoko lang doon sa part na yun, boys, no. Naglagay pala ako ng neck pillow kasi medyo matangkad nga ako, boys. So yung ulo ko parang nandito banda. So saktong-sakto yung neck pillow. So ayun, no. Madalas kasi pang antayang pantambayan ko tong Pajero na to, boys eh. Next na ayaw ko sa Pajero na to is yung kanyang upuan dito sa likod, boys, is medyo maingay, no. So kung makikita nyo rin ito, yung setup natin dito sa likuran, wala na yung upuan, no. So originally meron tong mga folding seats dito para makaupo hanggang third row, no. Pero kasi sa akin, bihira lang ako nagsasakay ng mga kapatid ko dito sa likod, so inalis ko na lang siya. Pero ang main reason kasi, boys, is maingay talaga yung upuan dito sa likod. So annoying siya. Isipin mo, maingay ka na nga doon sa harapan, puta, maingay pa hanggang dito sa likod. So inalis ko na lang lahat. Tsaka syempre, para makapaglagay tayo ng subwoofer, makapaglagay tayo ng kung ano-anong gamit, boys. As in dito, kung anong kinasikip ng harapan, puta, ganong kinaluwag naman dito sa likod. Kahit anong pwede mo ilagay, aparador, bisikleta, bundok, lupa, bahay, lahat pwede mo ilagay rito, boys. Ako sa sobrang dami kong gustong ilagay dito sa Pajero, pinupuno ko na lang to be honest eh. Naglagay ako ng speaker. Sabi ko, puta, luwag. Lagay ako ng, ewan ko, ano to? Puta, ano, kama ba to? Naglagay ako ng tools, naglagay ako ng upuan, naglagay ako ng bag na hindi ko naman inaalis talaga. Meron pa isang lagayan ng mga gamit dito. Pero still, sobrang luwag pa rin dito sa likod ng Pajero na to. So, para sa akin, okay lang na inalis ko yung mga upuan dito. Kasi, maingay na nga siya. Pampasikip pa, diba? Tapos, dagdag pa yun malamang kasi bigat nun eh. Dagdag pa sa gasolina, ang bigat na nga, ang hirap na nga niya i-drive, di ba? Lalagyan ko pa nun, hindi naman nagagamit, di ba? So inalis ko na lang. So take note nyo lang, boys, kapag usually kapag yung mga car enthusiast talaga, Pajero shit, na kumukuha ng Pajero na medyo wala pang pamilya, tinatanggal talaga nila yung mga upuan na ganito. Okay, sunod na ayoko sa Pajero na to is yung kanyang brake system, boys, medyo mahina, no? So kung makikita nyo dito sa likod, lahat naman na to naka 4-wheel disc brakes. Yan, naka-preno na tong mga Pajero natin na to. Lalo na sa harap. Actually, mas malaki yung sa harapan, boys. Pero kasi, given the size nga nitong Pajero, mahirap nga siyang i-preno, no? Ewan ko lang kung sa akin, pero nakadrive na ako ng at least 3 Pajero. Lahat yon ang hirap ipiga. Alam mo, syempre, kapag parang yung piga mo sa ganitong sasakyan, tapos piniga mo sa sedan, puta, parang magdi-drift ka na eh. Pero dito kasi sa Pajero, boys, kailangan mo talagang, as in, diinan mo talaga to the max para tumigil siya. So, ewan ko kung ganun ba talaga lahat ng Pajero o dun lang sa 3 na drive ko na ganun talaga. So, take note nyo lang, boys, kapag kumuha na yung Pajero, medyo magiging mahina siya sa preno. Though yung sa akin, pinalinis ko na yung brake pad, pina-reface ko na yung rotors, lahat ginawa ko na para maayos, pero mahina pa rin talaga yung preno ko. Siguro dahil sa, ang hindi ko lang nagagawa dito, boys, is pinalitan ko yung brake master. Pero kasi yung brake master nito, goods na goods pa eh. Diba? So, hindi ko mawari. So ako, tinanggap ko na lang talaga na mahina yung kanyang braking system. Dalasan lang nakita ko sa mga Pajero, sira yung kanilang aircon louvers, no? So, dito medyo buhay pa. Ayun, makikita mo. Pero dito, boys, isa-isa mo nang i-adjust to para, ayun, bam. Diba? Tapos dito, ayan, hiwa-hiwalay na to, boys eh. Though okay naman to kasi napapaayos naman siya, pero kasi wala pa akong nakitang Pajero na, alam mo, nakuha nila na hindi pina-restore na ayos talaga, no? Hanggang dyan yan doon sa dulo. Tapos lahat ng aircon na 4, puta, ganun din. Sira-sira yung mga aircon louvers na, ewan ko bakit nasisira yung ganyan. For sure sa katagalan, pero wala pa kasi ako nakita na yung
yung original na hindi ni-restore. Kasi yung mga ganito, ginagawa lang nila ng paraan eh. Pero gusto ko makakita ng yung hindi talaga inayos. So kung makakita man kayo ng Pajero Fieldmaster na second hand na ganito, puta tapos sariwa yung ganito, hindi pa basak-basag, kunin nyo na. Malamang sariwa yung sasakyan na yan. So ang next and last thing na ayoko sa Pajero na to, boys, is yung kanyang turning radius. So kapag lumiliko kasi kayo o kaya kapag bebuelta kayong ganyan, kung nasanay kayo sa mga sasakyan na Revo, Civic, Corolla, basta yung mga maliliit na sasakyan, boys, malalaki yung mga kanilang turning radius. Ewan ko kung bakit dito sa Pajero ko na to, maliit talaga siya. Parang mas malaki pa yung turning radius ng Fortuner namin kumpara dito sa Pajero na to. Kasi itong Pajero, parang dalawang ikot ko lang. Puta, ganun pala yung gulong eh. Kapag, syempre, natatansya ko sa ibang sasakyan, nakabuelta ako sa mga place na normal kong nabibueltahan. I-consider nyo lang rin yun, boys, na kapag kumuha kayo ng Pajero, medyo maninibago kayo sa turning radius ng ganitong sasakyan. May mga sasakyan lang talaga, boys, na ganun sila na design, diba? Siguro may mga natatamaan na, so hindi na masagad. Hindi ko sure, pero consider nyo lang, boys, kapag kukuha kayo ng Pajero, sama nyo sa listahan yan, okay? So yun lang, boys. Actually, yun lang lahat ng nalista ko. Tagal kong pinag-isipan yung mga ayoko dito sa Pajero na to, boys. Actually, onting-unti lang. Yung mga nilista ko na yan sobrang nitpicking na yan, boys, kasi gusto ko medyo mabigay ko sa inyo lahat ng cons para sa sasakyan na to. Yun, pero mostly yun lang talaga, mahina sa preno, mabagal umarangkada. Ayun pa pala, no, isa pang ayoko sa Pajero na to, from a stop, mabagal siyang umarangkada, no. So kasi dahil nga mabigat yung sasakyan, malamang dahil yan dyan, mabigat yung sasakyan, tapos hindi niya mabuhot yung sasakyan. Pero 4M40 kasi ito, boys, na turbo engine. Pakita ko lang rin sa inyo pala, boys, yung engine bay nito. Dito sa engine bay, boys, wala pa naman akong nasisira dito dahil malamang sariwa tong sasakyan na to. Tsaka, boys, mahal yung kuha ko sa Pajero na to. Ginawa ko yung shortcut method na ginagawa ng iba. Tanginang bigot. Ginawa ko yung shortcut method na ginagawa ng iba na bibili na lang ako ng isang buo na kahit sobrang mahal na ito. Actually, boys, nakuha tong Pajero na to, sobrang mahal. Above market price. Pero kasi kinuha ko tong sasakyan na to kasi ayoko na ng papagawa pa, papaayos. Though ang pinaka gusto ko nang ipaayos talaga dito is yung kanyang mga aircon louvers, tapos lahat ng yon tapos na, di ba? So anyway, ito yung ating engine bay, boys. Kung makikita nyo, palagi kong sinistay clean to. And kung makinis naman, di ba? Malinis naman. Yan, proud ako sa engine bay na to kasi palagi ko nililinisan. Doon nakuha ko to, medyo madumi yung engine bay. Nilinisan ko na lang, no, para syempre hindi naman na madumi. Tapos kung kunwari may makita akong mga leaks, may kita ko agad, di ba? Tapos itong turbo intercooler na cover na to, pinaint ko na lang rin to, boys. And kung makikita nyo, medyo masariwa siya sa lahat, diba? So ito yung engine bay, boys. Pakita ko lang sa inyo kasi very proud ako na palagi ko nililinis kasi ito, boys. Kaya isa na gusto ko dito sa Pajero na to, sobrang luwag ng engine bay, no? Makakapaglagay ka ng lagay ka missile dyan, lagay ka ng bahay dun, lagay ka ng mga garahe dito sa ilalim. Sobrang luwag kasi talaga ng engine bay ng Pajero, boys. Kaya masarap siyang kalikutin, no? So ako palagi ko nililinis yan. Pakita ko sa inyo. Bam! Okay? So next vlog, gagawin ko naman ng video kung ano yung mga nagustuhan ko talaga sa Pajero na to. Sabi ko nga sa inyo, boys, kanina, very nitpicky na lang yung ginawa ko sa paglista ng mga ayoko sa Pajero na to. Sa next video, sa mga likes, sa mga nagustuhan ko sa Pajero na to, ayun yung sobrang haba. So make sure na panoorin nyo yun, boys. So abangan nyo sa next video kung ano yung mga nagustuhan ko sa Pajero na to. Para sa mga gusto mo ng Pajero, boys, panoorin nyo yung next video. Hihikayatin ko kayong lahat. Okay? Let's go!